taong bayan na nagsabi. Sa Alabang, hindi na ako nagsabi nun. May penthouse ka sa BGC. Saan napunta yung inutang yung almost 18 billion, dalawang huling namuno. Diba? Si Isko, tsaka sila magkakasama eh. Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. May mga rest house ka kung saan galing yan? Almost 18 billion ho ang inutang nila. Binaon nila sa utang ang Manileño. Alam nyo, pag kinumpit mo yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan na to. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Binenta pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga court, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Saan napunta? Ang sinasabi, dinigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, dapat yan hundreds of thousands per tao sa isang Manileño. Wala naman natanggap eh. Binulag ho tayo sa iilang ayuda na kahit kami naman, binigay din namin eh. Ang dami namigay ng ayuda nung pandemya eh. Pero ngayon, na pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung binentang mga patrimonial asset, lalo na yung Divisoria na dapat kumikita at pinangako nilang pagagandahin, ipinenta. Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Walang-wala na tayong mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung clock tower, para daw hindi maguto. Pinagtatakpan nila doon. Pero totoo lang, hindi naman natanggap na mga yan eh. Totoo lang po minsan kasi inuuto nila eh, yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda. Doon po napunta yung inutang na 18 billion daw, pati mga binentang assets. Kalukuhan po yun. Alam niyo po sa buong Pilipinas, Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Ang Quezon City, never umutang. Ang Makati, never nagbenta ng arihan, never umutang. Yung Pasig City, Mayor Vico na napakatinong mayor. Siyempre matatalino sila. Ba't nila may benta yung ari-arian? Hindi sila nagbenta. Hindi sila nangutang. Anong gagawin mo pag magaling kang mayor? Magre-reallocate ka lang ng pondo. Yung dapat para dito sa project na to, ilagay mo sa ayuda. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit binaon nila na sobra-sobra sa utang. Ngayon, sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan. Mahirap na nga, lalo pa naghihirap. Sa tagal ko tumutulong. Dati tumutulong ko, maraming mahirap. Pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Kaawa-awa na ho, kaya talaga ako tumakbo eh. Kasi wala nang chance eh. Wala nang pag-asa yung mga Manileño. Imbis bigyan sila ng mga kabuhayan, negosyo. Yun yung pinamimigay ko kasi doon ako galing, doon ako umangat. Yun dapat ang binibigay ng gobyerno natin, yung trabaho at kabuhayan para sa lahat, para mayangat nila yung sarili nila, makalaban sila sa hamon ng buhay. Yun yung wala yung Manileño, yun yung gusto nating dalhin dito sa Maynila. At yun ang experience ko bilang negosyante for the past 20 years. Hanggang saan mo kami sasamahan ko Manileño hanggang dulo, hanggang mayangat ko yung mga buhay nila, mabago yung mga buhay nila. Katulad ng mga nabago naming buhay, gagawin natin in a much grander scale dahil buong Maynila, ibibigay natin yung para sa kanila. Tulay lang ho ako. Ibibigay ko yung nararapat na benepisyo at tulong para sa Manileño. Kung Mayor, ang nangyari, walang public consultation. Ganyan ang ginawa nila. Kaya nga sila nag-aaway, nagbabatuhan ng putik. Ikaw nangutang, ako magbabayad, ikaw magbabayad, siya nangutang. Pero silang dalawa may kasalanan eh. Kayo gumawa niya, sama-sama niyong ginawa yan, sama-sama niyong binenta, sama-sama niyong inutang. Ngayon, sino magbabayad? Taong bayan. Tinago ninyo, hindi niyo man lang pinaalam sa amin. Nalaman ko ilang taon na eh. Ako yun ako yung nagbabasa na. Kung i-compute nyo, i-research nyo po, huwag tayo magpapabulag. Sobrang bilyon ang inutang nila, ang binenta nila, ang kinitan. Yung sinabi mo dalawa, sino sila? Yung dalawang huling namuno. Diba? Si Isko, tsaka sila magkakasama eh. Bigyan pa sa sama na sa debate.
Ay, oo naman, mas gusto kong magdebate kami. Ngayon kasi ako pa sinisiraan nila eh. Para daw itigil ko yung ginagawa kong pagtulong. Ang sinisira nila sa akin, kaya daw ako namimigay ng ayuda, babawi ko daw pag nanalo ko. Bakit ako nag-i-explain? Ako na nga tumutulong. Kayo mag-explain saan napunta yung inutang yung almost 18 billion at yung mga binenta yung billion-billion na properties sa Maynila. Kayo mag-explain sa buong Maynila, sa mga Manileño, hindi ako. Kayo mag-explain. Diba? Kaya sabi mo, kung gusto mo ng debate, eh okay lang. Magsagutan tayo eh. Kaya naman natin, ginagawa na natin yan sa UP Diliman. At alam mo, pag wala kang ginawang masama, wala kang kakatakot. Ngayon, dahil takot sila magdebate, ewan ko kung papayag sila makipagdebate at sagutin lahat ng kailangan nilang sagutin at explain sa tao. Pero ikaw ready ka na makipag-debate sa kanila? Ready ka na? Handa-handa Ako na? naman, ready naman ako all the time kasi wala naman tayong tinatago eh. Eh lahat to gastos galing sa sarili natin bulsa. Ang buhay ko eh public record. Kung paano ako nag-umpisa, paano ko pinaangat yung sarili ko sa kahirapan, paano ako yumaman. Sila ho, wala, pero pumasok sa politika, ngayon lang yumaman, ngayon nagkabahay. Narinig niyo doon? Hindi ako yung nagsabi. Taong bayan ang nagsabi, pero ka ng bahay sa daw? Alabang. Sa Alabang. Hindi na ako nagsabi noon. May penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan. Saan galing yan? Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ibenta yung mga properties ng Maynila, tapos ikaw meron, saan galing? Hindi na ako nagsasabi. Taong bayan mo. So ako naman nandito lang para ibigay nga yung tulong eh. Kaya hindi ko alam bakit ako pa binubugbog nila sa social media. Dami lang binabayarang trolls para sirain ako. Bugbog na ako eh. Actually kaya ako nandito at nagkikigil ng konti. Ang sasakit below the belt minsan. Ayoko sanang sabayan yung style na gano'n. Pero tao lang ako eh. Nasasaktan ako eh. May personalin mo ko. Ililihis mo sa akin yung dapat ikaw nag-explain. Papapangitin mo yung imahe ko. Kahit aso, sapakin mo, sipahin mo, kakagat. Hindi. Ako pa kaya? So ako, ilalabang ko yung sarili ko. Kung hindi totoo, hindi totoo. Kung totoo, katulad ng mga ginawa nila na po public records naman, sinasabi ko lang yung nababasa ko at nasa public records eh. Diba? Alam nyo naman lahat yan. Yan ang dapat nilang explain. Huwag nilang daanin sa pasayaw-sayaw, kanta-kanta. Kasi dalawang trapo na yan eh. 2024 na, tumigil na ho tayo sa ganyan. Tumigil na kayo sa paninira, hindi nyo na mahuto ang taong bayan. Nakita nyo kung gano'ng karaming supporters natin. Bumababa naman kayo tuwing lapag ko. Libo-libo, 6,000, 7,000, dito 5,000. Bawat baba natin, palakas tayo ng palakas, parami ang naniniwala at parami ang nagsasawa sa mga trapo natin dito sa Maynila.